Hello mga ka-EB, I'm back. John Rivero po. Now, let's have our monthly bulletin and pasensya na ako natagalan nito kasi ngayon meron tayong urgent matter. Ito na nga yung pinapapirmahan natin na notice or pinapa-acknowledge or confirm na notice for the third General Assembly and election committee election or yung ELECOM election natin na mangyayari sa September 20th, 9 a.m. sa ating clubhouse. So, ano nga ba yung ELECOM? So, from the word itself, ELECOM Election Committee, so sila yung nangangasiwa sa botohan sa mangyayaring HOA election next year sa February na. So matatapos na yung term namin and sa February 2026, kailangan natin magkaroon ng new set of officers. Ang nangangasiwa doon is yung election committee. Unfortunately, last year hindi tayo nagkaroon ng election or di tayo nakapag-elect ng election committee dahil nagtry kami magtanong sa inyo kung may mag-volunteer pero walang nangahas na mag-volunteer sa ating mga homeowners. Eh ngayon, kailangan na talaga natin to dahil by October, magsa-start na yung ang pasahan ng candidacy for the HOA election. Actually, tomorrow nga magkakaroon kami ng meeting. Imi-meeting ko yung 5 nating candidates. And yung 5 candidates natin, sila Daisy De Leon, taga Block 68, dun sa pinakadulo. And then si Gail Flores, sa taga Block 80. Then si Christine Lorraine Mendez. Ito si Miss Lorraine, siya yung tumulong sa atin dati sa pag-decorate nung ating arko nung dati nagkaroon ng contest. And then si Miss Rona Ramos, siya yung butiing may bahay ni Christopher Ramos na dating secretary ng Homeowners Association. And si Teacher Loida Santos, yan, tumutulong din yan kapag meron tayong mga events. So sila yung 5 na ating iboboto. So for the ELECOM, ang kailangan lang natin is 3 members. So sila yung pipirma dun sa kailangan na papers na i-submit natin sa DSUD. And then um kailangan din nila ng supporting members kasi medyo mahirap ang trabaho ng ELECOM. Dati nag-ELECOM kami. Kami yung unang set of ELECOM members. No, kailan ba to? 2022 yata yon. Kasi yun dati, mahirap siya. Mahirap yung trabaho na to kasi marami kang kailangan i-check, kailangan mo ding aralin yung bylaws and Magna Carta and stuff. So, ngayon, speaking of Magna Carta, meron tayong 2024 na Magna Carta and isa dun sa IRR niya is eto. So, ito muna yung sa bylaws muna tayo, sa bylaws natin. So, Article 6, officers, so election in terms of office. So, the officers mentioned in Section 1 hereof shall be elected at the annual meeting of members of the board held immediately after the annual meeting of members. So, ito yung sa February na mangyayari yung meeting. And yung board members ay merong term na 2 years. And then we have here Article 7 ng ating bylaws, association committees. Ito nga yung Committee on Election. So sila the Committee on Election shall be composed of 3 members to be elected by the members in the annual meeting who shall serve for a term of 1 year. Pero ito mga nabago na siya sa IRR. May mga konting pagbabago na dito. Article 8, Section 1, holding of elections. A homeowners association shall hold irregular membership meetings or elections every third Sunday of February. So ito na nga yung election natin next year. And then Section 3, failure of election. Bago tayo dyan mapunta sa failure of election, tingnan muna natin yung 2024 na revised IRR or yung Republic Act number 9904 known as the Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations. So Section 89, creation of an election committee. So the members of the election committee may be elected during the annual general assembly. So dapat nga sana last year nagkaroon tayo nito but unfortunately hindi siya natuloy or in a special general assembly called by the board 90 days prior to the date of the election. So kailangan na natin magkaroon ng election committee by September dahil again October magsa-start na tayo ng filing of candidacy ng ating mga gustong sumali sa election, sa HOA election next year.
So, eto na, yung sa Section 90, Notice of Election. Ito yung medyo na bago. The notice of election must be served to all members in good standing or yung tinatawag natin na MIGs at least 5 days prior to the scheduled date of election. To prevent any failure of election due to the absence of quorum, the following shall be stated in notice. And ngayon, ito yung nakaka-alarma. We have 503 na total homeowners. Then 378 yung MIGs or members in good standing. 266 na MIGs na senda natin through email, 31 pa lang yung nag-respond. Email lang to ha. Simple lang naman yung pag-respond natin eh. Yung pangalan mo, ilalagay mo. Or sige, kahit na I acknowledge, receipt, or yung madali ang reply na thanks. Okay na yun. Sige, tatanggapin na namin. 31 pa lang yung nag-respond sa email. Out of 266, wala pang kalahati yung nag-respond sa email. And then dun sa printed notice, 112 yon na right now, pinapaikot na yung mga papel na yon, binibigay na. So, total pa lang na nag-confirm, printed and kasama yung sa email is 89 pa lang. We need to have 253 confirmations para matuloy yung election natin ng ELECOM. So kapag hindi natuloy ang election natin ng ELECOM, kung i-reschedule man ito and wala pa ring mangyari kung di siya matuloy, so ano sa tingin nyo mangyayari sa election natin next year? 'Di ba? So sana po makipagtulungan tayong lahat. Yun lang naman pong hinihingi lang namin eh. Attend man kayo or hindi sa General Assembly natin sa September 20, mag-attend man kayo doon para mag-elect ng ELECOM, attend man kayo or hindi, kailangan nyo pong i-confirm or i-acknowledge yung receipt ng notice. So, dun po kasi bibilangin kung pasok sa quorum para matuloy yung election natin ng ELECOM. So, yun lang po, hinihingi namin, confirmation lang. Kahit nga through Facebook, i-chat nyo kami, any of the BODs, na sabihin nyo na receive nyo na yung notice or nabasa nyo na yung notice. Kasi sinend natin yan sa lahat ng pwede nating masendan sa Viber chat, sa Facebook page natin, sa Street GC namin dito sa Torquay Street, na send ko na din yan. And ayun, so sana po, i-ano nyo lang, acknowledge nyo lang receipt ng email na yon, ng notice. Kasi kailangan natin ng quorum para matuloy ang ELECOM election at para matuloy ang HOA election. So ayaw po natin magkaroon ng failure of election kasi failure, parang sa word na yun pa lang, parang ang gulo na 'di ba? So, wag na sana natin paabutin sa ganon. Confirmation lang na notice, acknowledgement lang na notice, yun lang naman po ang kailangan natin. So, now, punta na tayo sa ibang issues dito sa Isboro. Mga pahapyaw na issues lang. So, nagkaroon ng incident ng nakawan sa Upper Blocks to, Block 85, if I'm not mistaken. Sana po ako hangga't maaari, maglagay po tayo ng CCTV kasi pansin namin kapag may CCTV talaga yung bahay, umiiwas dun yung mga magnanakaw. Kung maaari, magkaroon kayo ng guard dogs and make sure din na nakalak palagi yung pinto nyo and bintana, nasa labas man kayo, nasa loob ng bahay. So, yung bintana, kasi yung bintana natin, madali siyang mabuksan eh. So, kailangan secure talaga yung lock niya and kung pwede, palagyan natin ng grills. Tapos, ako ginagawa namin yung screen door namin palagi siyang naka-lock. Nagagalit ako sa mag-ama ko kapag naiiwan niya na naka-unlock eh. So, make sure lang naka-lock palagi. Kung aalis kayo ng bahay, kung matagal man kayo, magbabakasyon kayo, try niyo magbilin sa kapitbahay niyo. Sa mga mababait yung kapitbahay, no, patingnan-tingnan naman yung bahay namin. Kasi kami ganun eh. Kapag nagbabakasyon kami, chinachat ko yung kapitbahay ko. Mga mababait naman kapitbahay ko dito. Na chinachat ko na pasuyo, patingnan, kung okay pa yung bahay namin, baka may nakapasok na magnanakaw, ganun ba. Kapag meron kayong nakitang mga kahinahinala mga tao, i-report nyo lang sa ating security guards na nandiyan naman sila, available sila 24/7. Grass cut, ayan, naantala yung grass cutting natin dahil sa ulan. Nabawasan din tayo ng maintenance personnel. Oh, ngayon pala, ano pa rin, hiring pa rin tayo ng 2 maintenance personnel kasi kulang
na talaga tayo kaya natatagalan yung pagga-grass cut. So ngayon nasa lower 80 and upper 77. Ito yung sa pag-entrance natin, yung nililikuan. Nandun na sila nag-grass cut ngayon and pababa sila. Ayan, so from upper, pababa ulit ang grass cut. Tuloy-tuloy lang yan. So kung may kakilala kayo na pwedeng mag-maintenance, marunong mag-grass cut, mag-repair ng pipe, or kahit hindi marunong mag-repair ng pipe, kasi tuturuan naman sila eh. So, pa-applyin nyo lang dito sa ating HOA admin office. Then, yung mga tanim pala na halaman at lalo yung mga malalaking halaman or mga nagiging puno na talaga, kung alam nyo na malapit siya sa pipe or kung dun siya nakatanim malapit sa may sidewalk natin, kung pwede, putulin na natin or make sure na ititrim kasi pag lumaki yung ugat nila, madalas nasisira yung pipe, naapektuhan yung pipes natin. Meron na tayo niyang board resolution na nagawa na kapag nasira yung pipe na kung kasalanan ng homeowner, ikaw ang magbabayad dun sa materials na gagamitin dun sa pag-ayos ng pipe. May mga snake incident din kasi syempre tag-ulan, naglalabasan na yung mga ahas. Dito nga sa amin, meron daw ahas dito eh. Hindi pa nahuli. So, yun sa snake incident, siguro masabi ko lang dito, magtanim ng oregano, maraming oregano. Ako nakakalat yung oregano ko ng mga tanim kasi sabi nila nakakapag-deter ng ahas daw yung oregano. And yung mga tambak natin, kung may mga kalat tayo sa labas, ayusin natin. Kasi pinupunta din ng mga ahas yung mga tambak-tambak dyan, like yung mga tambak na magulong or mga debris. Kung kaya natin na i-grass cut, kung tayo mismo, kung dun sa malapit sa atin, kung kaya naman natin i-grass cut, try na natin. Kasi pasensya na po talaga, medyo natatagalan yung pag-grass cut ng ating mga maintenance personnel. Dengue incident, nagkaroon din ng dengue doon sa ginagrass cut ngayon sa Block 80. Nagkaroon na din nakapag-request na tayo ng misting or misting yung para anti-dengue sa ating barangay. Kung, kung meron man sa inyo na nagka-dengue, please report sa ating HOA para pa-misting din or misting nga ba yun? Spray yata na yung gamit nila ngayon para mapuntahan ng taga-barangay. Kung kailangan nyo ng tawa-tawa, kung meron kayong dengue, kung kailangan ng tawa-tawa na plant, meron ako dito, chat nyo lang ako. Construction. Minor and major na construction, kailangan natin ng letter of intent. So, pwedeng sabi kayo kay Vice Lot, kay Ate Lot, or kay Lady Jen, or mag-email kayo. Kasi pag wala tayong LOI, pwedeng maharang yung mga gamit natin na yung mga materyales na ipapasok dyan maharangin siya ng guard. And as much as possible, no construction. Ito talaga sa house rules natin, bawal ang construction on Sundays and holidays. Pero kung kinakailangan talaga, so kuha kayo ng special permit sa HOA. Ano lang ha, sa office hours lang kayo dapat kumukuha ng permit. So, 8 a.m. to 5 p.m. bukas ang ating HOA admin office. Yung mga workers din natin, make sure na naka-uniform, yung red na long sleeves na uniform, and my ID. Yung ID hindi pwedeng ipasa-pasa yan ha. So, ID nga eh. So, ID kailangan, merong ID ang bawat worker. And dapat naka-register yan sa HOA. Kasi kung di ka naka-register, may mga penalties yan. At ang ating DOD, so ito yung deed of donation sa ating pag-donate ng open spaces and road lots sa Angono LGU. So nakausap na natin si Miss Nancy. And nung mga nakaraan kasi nagbakasyon siya, kaya wala pang update. And then this week, nagbigay siya ng update na si Engineer Glessy daw ng Prime East, yung may-ari ng Isboro, nang hingi ng sample ng DOD or Deed of Donation para magawa na ng contract. Kasi kailangan yun eh, yung mga papers na kailangan para matuloy yung pag-donate natin sa LGU. Probably next week, meron na tayong another update kay Miss Nancy. So, pagdasal lang natin na sana matuloy na to para bumaba na din yung bayad natin sa tubig para matuloy na yung individualization of water meter. And speaking of metro, kung yung metro nyo is daytime pa, daytime yung nagkabit, kung luma na yan, kung halimbawa, tatlo kami sa bahay, ang
consumption namin ngayon 11 cubic. Kasi ganun lang kami, 11 to 14 eh. So kami tatlo ganun. Kung kayo, let's say 5 kayo sa bahay, pero consumption nyo 5 cubic. Ang baba, 'di ba? Maliban na lang siguro kung nagpapa-deliver kayo ng tubig. Pero kung hindi naman at lahat naman kayo araw-araw naliligo, at weekly naglalaba or twice a week naglalaba, so mababa masyado yung 5 cubic. Kayo na magkusa, ipa-check nyo na sa HOA. Kasi kami nakikita din namin yan eh, yung mga mabababa na consumption and yung super taas na consumption, under investigation yan lahat. Kasi once na mapatunayan na sira yung metro mo, sisingilin pa rin namin sa'yo yan. Let's say 3 months ang baba ng consumption mo. So, kukunin namin yung average ng consumption mo, yung sa normal consumption mo dati, kukunin namin yung average nun para masingil pa rin sa'yo dun sa 3 months na mababa yung consumption mo dahil sira na pala yung metro mo. Kaya please lang po, kung alam nyong defective na yung metro nyo, ipaalam nyo po sa amin para mapalitan yan. At gastos nyo po yung pagpapalit ng metro ha. Hindi po yan sagot ng HOA. Make sure din na bayad tayo ng ating water bill kasi magpuputol na ulit. Next week, mag-start na magputulan ulit or tomorrow yata. Para kapag natuloy na kasi yung donation, kapag nagkaroon na tayo ng individual metering, yung mga may utang, hindi po kayo makakabitan ng individual meter. So, kailangan po bayad ang inyong monthly dues at bayad ang water meter. Bibigyan namin ng kopya ang Manila Water dun sa mga pwedeng kabitan lang at yung mga kopya din ng mga may mga utang. Yun lang po for now. So again, paki-acknowledge lang. Acknowledge lang po na na-receive nyo yung email ng notice or nabasa nyo sa Facebook or na-receive nyo yung printed copy na September 20, may GA tayo. Kung napanood nyo man to, please acknowledge po para pumasok po tayo sa quorum para matuloy ang ELECOM election at para matuloy din yung HOA election next year. So, yun lang po. Thank you so much. Ingat po tayo palagi. See you on September 20 sa ating General Assembly, 3rd Quarterly General Assembly and ELECOM election. Thank you so much. Bye!